Sige, start na po tayo. Start na po tayo. Sige po, bago po tayo mag-start sa ating lesson 9, tayo po muna ay manalangin. Okay, yuko po natin ng ating mga ulo. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Another chance, another opportunity, Panginoon, na ikaw ay paglingkuran. Salamat, Panginoon, sa buhay ng lahat na naririto, Panginoon. I-bless niyo po ang mga tao na patuloy na masigasig, Panginoon, sa iyong gawain. Lord, salamat po sa mga nagdaang araw na kayo po ay patuloy na mabuti at patuloy niyo po kaming pinagpapala, Panginoon. At sa aming pag-aaral sa iyong mga salita sa umagang ito, hinihingi po namin ang kaalaman, ang talino na nagmumula sa iyo, Panginoon. Bless niyo nga po ang lahat ng salita na maipapahayag sa umagang ito. Sa iyo ang aming papuri, Panginoon. Pangunahan niyo po ang gawain na ito, O God. Itong aming pasasalamat at ang aming panalangin sa ngalan ni Hesus Kristo na aming Ama at Tagapagligtas. Amen and amen. Okay, let's start. Lesson 9 na po tayo. Ano nga po pala yung lesson natin nung nagdaan? Lesson 8, ano po yung title? Blessing. Ano po yon? Lesson 8. Review po tayo. Nawala na po yung mga copies natin. Connect to God. Okay. So, kailangan mayroon po tayong connection sa ating Panginoon. Hindi po pwede na tayo ay tumanggap na nananampalataya pero wala po tayong personal na connection sa ating Panginoon. Personal na relasyon sa ating Panginoon. So, sa lesson 9, ang title po dito, Mga Pangunahing Katanungan Tungkol sa Kaligtasan. Ikatlong topic ko na po ito na na-discuss. And sa ikatlong topic na ito ay kaligtasan pa rin po ang aking isasalaysay. Yes, lesson 9 na po ito. Ang bilis natin. Connect to God po yung lesson 8. Apo. Bale, si Sis Jam po yata, no? Don. Si Ate Don. Okay, so, yun po yung sa lesson 8 natin. Mabilis po kasi parang nung last time ko, one Sunday lang din yon. Opo. So, one Sunday ko lang po tinapos yon. Tapos kay Sis Jam, one lesson lang din po yata. Tsaka kay Ate Don, parang mabilis na lang din po. Kasi yung mga nagdaang lessons, yun po yung mas madetalye. Tapos ito parang yung repetition na lang po. So itong lesson 9, though we talk about kaligtasan or salvation, ito naman iisa-isahin natin yung mga katanungan naman po. Katanungan tungkol sa kaligtasan. May tanong po ba kayo about sa kaligtasan natin? Wala pa naman? Okay, sige. Magpapatuloy po tayo. First question po dito. Ano ang kahulugan kapag sinabi nating tayo ay ligtas? So ano pong ibig sabihin kapag ni-claim mo na po, I am saved. Ako ay ligtas. Ano pong ibig sabihin nito? Amen. Yes po. So tinanggap, may pagtanggap sa ating Panginoon. Okay, may madadagdag po ba tayo? So, apat po ang ibig sabihin ng tayo ay ligtas. Iisa-isahin po natin sila. Okay, so number 1 is, yun nga po, ang sabi ni Sis Julie, yung pagtanggap sa ating Panginoon. So, number 1, pinatawad sa kasalanan. So, dahil nga po yun na yung kasalanan ang siyang pumapagitan in between man and God. So, para mawala po itong
kasalanan, kailangan po nating tanggapin ang katuwiran ng ating Panginoon. Tinanggap ang katuwiran ng Diyos at pinatawad ang ating kasalanan. Sabi po sa Colossus, chapter 1, verses 13 to 14, iniligtas niya tayo mula sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala sa kaharian ng kanyang anak na minamahal. Napakaswerte po natin, no? Hindi man tayo nagpakahirap, hindi man tayo nagpapako sa krus, pero tayo po ay iniligtas ng Panginoon sa kadiliman at tayo ay kanyang dinala sa kaharian ng kanyang anak na minamahal. So sa pamamagitan ng kanyang anak, tayo ay tinubos at pinatawad sa ating kasalanan. So yan po yung first one na pinatawad sa kasalanan. Tayo ay tinubos ng Panginoong Jesus at tayo ay pinatawad ng Amang Diyos sa ating kasalanan. Next po, sa Roma, chapter 3, verses 20 to 22. Ang sabi po dito, kaya walang sino mang magiging matuwid sa pamamagitan ng kautusan. Manapa, sa pamamagitan nito ay nakikilala ng tao ang kasalanan. Ngayon, ay nahayag ang pagiging matuwid na mula sa Diyos, hindi dahil sa kautusan. So, hindi po sa pamamagitan ng kautusan at hindi dahil sa kautusan. Ito ay pinatutunayan din ng kautusan at ng mga propeta. Ang pagiging matuwid na ito ay, ano po, mula sa Diyos. Ay makakamit ng lahat ng sumasampalataya kay Hesu Kristo. So, yun po yung pagiging matuwid natin. Ito po ay kaloob ng Diyos. Kahit ulit-ulitin na po natin yung John 3:16, for God so loved the world. Sobrang mahal po tayo ng ating Panginoon. At sinasabi po dito, same lang din sa John 3:16, lahat ng sumasampalataya kay Hesu Kristo ay magiging matuwid sa mata ng ating Diyos. Okay, so tanggapin ang katuwiran ng Panginoon. So yun po yung first, pinatawad tayo sa kasalanan at tinanggap po natin yung katuwiran ng ating Diyos. Okay, yan po ang ibig sabihin na tayo ay ligtas. Ang pangalawa, nabigyan ng bagong buhay mula sa Diyos. Tayo po ay bagong nilalang na. Nabigyan ng bagong buhay. So sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ang sabi po dito, kaya't ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. We are born again. Wala na ang dating pagkatao. Kaya naka-erase po siya. Wala na. Wala na ang dating tayo na makasalanan. Wala na ang dating tayo na namumuhay sa kadiliman. Tayo ay bago na. Sarap po pakinggan, no? Tayo ay bago na. So, bilang mga Kristiyano, kailangan po nating patunayan ito. Hindi dahil sa mga tao na nakatingin sa atin, kundi dahil sa Panginoon na nakakakita ng lahat. Kahit ano pong gawin natin, maliit, malaking bagay na kasalanan, kitang-kita po ng ating Panginoon. So kaya, pag sinabi nating bago na tayo na ay lumalakad. Tayo po ay lumalakad na mga Kristiyano sa katuwiran ng ating Panginoon. So, 1 John chapter 3 verse 9. Ang sabi po dito, sino mang ipinanganak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. So, we should not continue living in sin. Hindi na po tayo dapat na, maliit na bagay lang to, maliit na pagkakasala lang to, patatawarin naman ako ng Panginoon. So yung sabi po dito, hindi na nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat nasa kanya ang binhi ng Diyos. Binhi
na itinanim ng Panginoon sa ating mga puso. So tayo na po ay led by the Holy Spirit. Okay, pag sinabing led tayo ng Holy Spirit, tayo ay gumagawa na ng mga matutuwid na bagay. Amen po? Yes. So, there are times na tayo po ay pinapangunahan ng banal na espiritu, pero may times na ini-ignore natin po siya. Dahil parang mas lumalakas yung ano mo na okay, konti lang to, minsan lang to, ganyan. So, ganyan po ang gusto ng halaban. Ganyan po yung gusto ng taning, no? Na tinitempt po tayo na magkasala sa maliliit na bagay. Dahil ang sabi ni Kristo, kapag ikay nasa akin na, dapat wala na yung pagkakasala. Pero dahil sa nakinig ka sa boses ni taning, sa boses ng kalaban, maliit na sala nag-uumpisa sa maliit, lumalaki. So, yung sabi po dito, hindi na makapagpapatuloy sa pagkakasala pagkat ipinanganak siya ng Diyos. Amen po. So, sa point number 2, nabigyan na ng bagong buhay mula sa Diyos. So, kapag tayo ay ligtas na, dapat nakikita po sa ating buhay na tayo ay bagong nilalang na. Amen po? Okay, so sa point number 3, another big news. Naligtas mula sa impyerno. At tayo ay mamamayan ng langit. Opo. So, sino po ang gusto sa langit? Amen. Tayo pong lahat. May nabasa po akong tawag dito. Shoutout ba yon sa story? Tawag, shoutout, no? Yan, sa Facebook, nag-post po siya. Sabi niya, grabe ang init sa Pinas. Ayoko na yata sa impyerno. So, yun lang po. Init lang po ito sa Pilipinas. Pero ayaw nating lumabas ng bahay. Ano po? Sobrang init na pagka nagstay ka lang doon sa ilalim ng araw, kahit 1-2 minutes, sasakit na po yung ulo natin. So, paano pa po kaya kung nasa impyerno tayo? At habang buhay po tayong nagsasuffer doon. So, ano po yung ating solusyon? Tayo po ay dapat na tumanggap sa ating Panginoon. So, itong kaligtasan po na ito, dapat hindi din natin solohin. Gusto po ba natin na tayo ay nag-e-enjoy sa langit samantalang mga mahal natin sa buhay, kaibigan natin, mga kakilala natin, ay nandoon, nagsasuffer sa init ng impyerno. Kaya hindi po iniutos sa atin yung discipleship, hindi po siya iniutos sa atin ng Panginoon dahil lang sa kailangang maraming tao sa langit, hindi lang po doon, kundi para makasama po natin ang mga mahal natin sa buhay sa langit. Kung ano po yung na-enjoy natin at ma-enjoy natin in the future, dapat ganun din po ang meron yung mga taong mahal po natin. So, kahit po dito tayo sa mundong ito, minsan kapag lalayo lang, mag-a-abroad lang yung ating mga mahal sa buhay, tayo po ay umiiyak, humahagulhol, ano po? Tapos, kung minsan na may namamatay, may nawawala, tayo rin po ay umiiyak dahil po ayaw po nating nawawalay sa ating mga mahal sa buhay. So, paano pa po kung doon na tayo sa buhay na walang hanggan? At walang hanggan din po yung suffering ng ating mga mahal sa buhay. 'Di ba? Di po ba? Masakit po sa ating loob yung ganong sitwasyon ng kanilang buhay. So, habang may chance tayo, buhay tayo ngayon, buhay sila, pilitin, wag naman pong instant, pero pilitin natin yung sarili natin po. Hindi po yung sila, pero pilitin natin yung sarili natin, humingi tayo ng tulong sa banal na espiritu, puspusin ang ating mga mahal sa buhay na makonvict po sila
na tanggapin ang biyaya na mula sa ating Panginoon. Amen. So sabi po sa Filipos 3:20, ngunit ang ating pagkamamamayan ay sa langit. At mula rooy, hinihintay nating pananabik ang tagapagligtas, ang Panginoong Hesukristo. May pananabik po ba tayo sa ating pag-aantay sa kay Hesukristo? Amen. Tayo po ay nananabik na siya ay makapiling po natin. So, gaya po nito, sinabi, mamamayan tayo ng langit. Naalala ko po yung student ko. Sabi ko, anong lugar ang gusto mong makita o bisitahan? Sabi niya, gustong-gusto ko sa Mars. Sabi niya, gustong-gusto kong ma-visit yung Mars. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi pagka nasira na daw yung Earth, yung ating mundo, doon na daw po yung next. So sabi ko, wag kang mag-alala, kahit bata ka pa ngayon, hindi mo maaabutan yung time na yon. At kung maaabutan mo man yung time na yon, sabi ko, yung makakapunta lang doon sa sobrang layo niya, sa sobrang gastos. Kahit nga pumunta ka lang ng ibang bansa, ang gastos po, di ba? So how much more pupunta ka ng Mars? Ilang milyon po kaya yung ticket papunta doon? Ilang milyon yung gastos sa bawat tao. So yung sabi ko, ang makaka-afford lang nun ay ang mga mayayaman. At ang mga mayayaman, kukunin lang nila yung mga pinakamatalino, mga pinaka-talented na pwede nilang gamitin doon pag nagstay na sila doon. But, good news is, sabi ko, dahil Catholic naman po sila and they believe in Jesus Christ, sabi ko, yung pinaka-good news natin is hindi Mars. Sobra pa sa Mars. Yung pinaka-good news natin ay langit. Langit. Heaven. Amen? So, yun yung pinaka-premyo natin sa ating Panginoon. So, wag po tayong mag-dream ng ibang bagay na dito lamang sa mundo. Ang dapat pong goal natin ay langit. Maging mamamayan ng langit. Okay, so ang pang-apat po na point, naligtas mula sa kamay ng dyablo at nakipagsundo na sa Diyos. So, hindi na tayo pag-aari ng dyablo. Naalala niyo pa po ba nung before kayo maging Christians? Before tayo maging Christians, we are living in sin. Namumuhay po tayo sa kadiliman. Namumuhay po tayo sa liku-likong daan. Yung mga desisyon natin sa buhay, palpak. Ang dami po namin ganon in the past. At saka walang satisfaction sa buhay. Ano po? So ngayon, tayo ay naligtas na sa ganong pag-iisip. Dahil yung ganong pag-iisip po ay galing sa dyablo. So, wala na po tayo sa kadiliman. Tayo ay namumuhay na sa liwanag ng ating Panginoon. So, salamat. Thank you, Jesus. Glory to God na tayo po ngayon ay malaya na. Malaya sa kasalanan, naligtas sa kamay ng dyablo. So, sabi sa Colossus chapter 1 verse 13, iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at dinala sa kaharian ng kanyang anak na minamahal. Gaya po ng sabi ko kanina, napakaswerte natin, wala po tayong paghihirap, pero dadalhin tayo sa kaharian ng kanyang anak na minamahal. Kung saan po, kung paano po nag-resurrect at paano po na-reach ni Jesus yung heaven, ay ganun din po ang mararanasan natin sa huling araw ng ating buhay. So, tayo po ay blessed. Tayo po ay sobrang napagpala na ma-experience din po natin yung na-experience ni Jesus Christ. So, in second, na-experience natin yon nang walang paghihirap. Paghihirap na pag-suffer sa cross. Pero sa araw-araw, sa bawat araw bilang Kristiyano, may sarili po tayong krus na pinapasan. Pero hindi po kasing bigat ng krus na pinasan ni Jesus. Amen po?
So, next, sa 2 Corinthians, dito, chapter 5, verses 18 to 19. Lahat ng bagay ay mula sa Diyos. At sa pamamagitan ni Kristo'y ginawa niya ang paraan para makipagsundo tayo sa Kanya at binigay niya sa amin, sa atin, ang ministeryo ng pagkakasundo. So the great exchange doon po sa krus, sa pamamagitan ni Kristo ay ginawa nga niya ng paraan na makipagsundo sa kanya ang sanlibutan. At after po nun, ano pong nangyari? Nilimot niya ang kanilang mga kasalanan. Tayo po ay makasalanan at walang way para tayo ay mapatawad ng Diyos. Dahil tayo po ay napakarumi sa paningin po niya. So, the only thing na makapaglilinis sa atin ay ang dugo ni Hesu Kristo. Okay, so yun po yung great exchange na ginawa ni Jesus Christ sa krus. So, eto na po yung apat na yon. Ulit po tayo. Tayo ay ligtas dahil sa first point, pinatawad sa kasalanan at tinanggap ang katuwiran ng Diyos. At next, tayo ay nabigyan ng bagong buhay. Tayo ay bagong nilalang na mula sa Diyos. Okay, at tayo ay naligtas sa impyerno. Mamamaya na tayo ng langit. Thank you, Lord. At naligtas sa kamay ng Diablo, dahil tayo nakipagsundo sa Diyos. So, tayong lahat ay ligtas na. So, ano po ang layunin ng kaligtasan? Ito ay hindi lamang na maligtas tayo sa kasalanan, sa sumpa, sa impyerno o sa Diablo, kundi ang layunin po nito ay Amen. So gaya po ng last lesson natin, connect to God. Gusto po ng Panginoon na maibalik ang relasyon natin sa ating Diyos Ama. Ayaw po niya na nakabalakid ang kasalanan o kadiliman sa atin in between man and God. Gusto po niya na makakonect tayo sa Kanya. Gusto po niya na malaya tayong nakakatawag sa Kanyang pangalan. So, yun po ang pinakalayunin ng ating kaligtasan. Yung maibalik ang relasyon ng ating Diyos Ama. So, ang next question, maiiligtas ba tayo ng ating mabubuting gawa? Hindi. Ito po yung last lesson natin, di po ba? Hindi tayo maililigtas ng ating mabubuting gawa. Sabi nga po dito sa Ephesians 2:8, "For by grace you have been saved through your faith." Sa atin pong pananampalataya. And this is not your own doing. Hindi po ating gawa. Hindi po sa ating gawa. It is the gift of God. Kaloob ng ating Panginoon. And not a result of works. So kahit gaano ka pa magpapagod, but if without the effort ni Jesus Christ, kung wala yung kaloob na biyaya ng Panginoon, wala po tayong kaligtasan. So this is the gift of God and not the result of our works, so that no one may boast. So if sa Tagalog po niya, Efeso chapter 2 verses 8 and 9, dahil sa kagandahang loob kagandahang loob ng Diyos ay nailigtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kanino? Kay Kristo. At ang kaligtasang ito ay kaloob nino? Ng ating Diyos at hindi mula sa inyo. Hindi galing sa atin. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. So hindi po natin pwedeng ipagmalaki ang lahat ng nagawa natin para sa Panginoon. Kahit iniisip ko nga, kahit araw-araw pa akong kumanta dito at mag-worship lead, hindi po ito sapat sa ginawa ng Panginoong Heso Kristo. So, alam mo yun, wala ka talagang maipagmamayabang sa Panginoon.
Doon pa lang sa gaya nga ng sabi ng kanta, um, kahit yung iyong hininga ay galing sa Panginoon. Ang bawat pagbukas ng iyong mata sa umaga, galing biyaya ito ng ating Panginoon. So wala po tayong maipagmamalaki sa Kanya. Lahat ay galing sa Kanyang biyaya. Kaya sabi ko nga parang napaka mapagmalaki naman po natin na pagising natin sa umaga, gumagawa tayo ng ibang bagay. Hindi man lang natin maalala na magpasalamat sa Panginoon. Di po ba? So paggising mo pa lang, dapat, oh, thank you Lord. Another day to live. Another day to live for you and with you. So dun pa lang napakalaking biyaya na po. Pero napaka mapagmataas po ng tao, no? Nagigising na lang, magbibihis ako para sa work ko. Magbibihis ako para sa date ko. Ganon. So, napa-prioritize po yung mga bagay na hindi po dapat nating inuuna. Gaya po ng pagbukas ng Facebook, oh, baka nag-message na yung crush ko. Baka nag-message na yung boss ko sa trabaho, kailangan ko nang sagutin. So, yung mga ugali po natin na ito, mapagmalaki. Mapagmalaki po itong ugali na ito. So, dapat po nating baguhin ang ugali na ito. Unahin po nating magpasalamat sa Panginoon sa kanyang biyaya. Amen po? Okay, so next, mga dahilan kung bakit hindi gawa ang makapagliligtas sa atin. Bakit hindi po yung mga gawa natin ang makapagliligtas sa atin? Kaligtasan ay libreng kaloob ng Panginoon. So it's the free gift. At ang next is upang walang makapagmalaki. Si Kristo lamang ang tagapagligtas. So sinabi po dito upang walang makapagmalaki. Alam po natin na ang Panginoon is all-knowing. He is all-knowing. Alam po niya ang puso nating mga tao. Alam po niya na kapag sa gawa natin ito, magmamalaki tayo. Ganon po yung puso ng tao. Alam po ng Panginoon ito. Kaya ginawa po niya at sinabi po niya, wala tayong dapat ipagmalaki. So kapag sinasabi mo, lagi ako sa simbahan, lagi ako naglilinis, lagi ako kumakanta dito, lagi akong tumutugtog, lagi akong pinakamaaga, lagi akong nag-share ng salita ng Diyos. Wala po tayong maipagmamalaki sa gawa natin na yon. Dahil itong biyaya na ito ay libreng kaloob ng ating Panginoon. So next, si Jesus lamang ang ating tagapagligtas. Wala nang iba. So sabi po sa Isaiah 64:6, bago natin naranasan ang kaligtasan kay Kristo, ang ating mabubuting gawa ay tulad ng maruming basahan sa harapan ng Diyos. So kung wala po yung ginawa ni Jesucristo sa krus, tayo ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Ganun po tayo kadumi. At ganun po tayo. Pag sinabi po nating maruming basahan, ano po ito? Matapos nating ipanglampaso, pwede na po nating itapon. Disposable. Kailangan na po nating itapon dahil ito ay nagpapadumi ng ating bahay. So ganun po tayo sa harapan ng Diyos kung wala ang mabuting gawa ng ating Panginoong Kristo. So in John chapter 8:34, walang makasalanan ang makapag-aalis ng kanyang kasalanan kahit na gumawa pa siya ng maraming kabutihan. Paulit-ulit po dito sinasabi, kahit gaano pa kadami yung kabutihan na ginagawa mo, hindi makapag-aalis ito ng ating kasalanan. Ang makasalanan ay alipin ng kanyang kasalanan. So wala po tayong magagawa. Ganyan po tayo dapat ka-humble sa harapan ng ating Panginoon. Wala po tayong may pagmamalaki kung wala si Kristo. So, si Jesus lamang ang ating tagapagligtas at siya lamang ang dapat nating purihin, tanggapin,
luwalhatiin. So next, Mateo chapter 1 verse 21. Tanging si Jesus lamang ang makapagliligtas sa atin mula sa ating mga kasalanan. And in Ephesians 2 to 8 to 9, pagkatapos nating mailigtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon, dahil sa ating pananampalataya, ang kasunod nito ay ang ating mabubuting gawa. So dahil nanampalataya na po tayo, dapat may kasunod po ito. At ang kasunod niya ay ang mabubuti nating gawa. So doon lang po nangyayari at nagkakaroon ng kalugod-lugod na sa mata ng Panginoon ang ating mabuting gawa after po nating manampalataya kay Hesukristo. Ang mabubuting gawang ito ay resulta ng pakikipag-isa natin kay Jesus. At hindi ito resulta ng sariling pagsisikap ng tao. Ito ay bunga ng banal na espiritu na nananahan sa atin. Not by your might, nor by your strength, but by the work of the Holy Spirit within you. So kapag tinanggap na po natin si Jesus, gaya po ng discuss po natin last time, meron na po tayong sanctification and justification. Yes po, glorification. So, nagbubunga po ito ng leading ng Holy Spirit. Kung tayo po ay tumanggap kay Jesus at tayo po ay hindi nakakaramdam ng Holy Spirit, ano po ito? Hindi full ang ating surrender. No? So, tayo ay, okay, tinanggap ko na po ang Panginoon, hallelujah, ganun po tayo. Pero yung puso mo, yung buhay mo is not fully surrendered kay Jesus at sa Panginoon natin. So, kaya hindi nananahan. Walang lugar yung banal na espiritu dahil pagkagising mo pa lang, iba na yung inaatupag mo. So, kung tunay po tayong mga Kristiyano, pahalagahan po natin yung biyaya na ito. We should seek the Holy Spirit na siyang manahan, manguna sa lahat ng desisyon natin sa buhay. Hindi dahil sa matalino ka, alam ko ito, kaya ko ito. Yung talino natin, lumilipas. Yung lakas natin, lumilipas. Malalaman po natin yan kahit sa mga bata ngayon. You cannot be too proud ng inyong strength. Darating ang araw, manghihina at manghihina kayo sa pagtanda. Kaya ang lahat ng ito, habang tayo'y malakas pa, ibigay natin po sa ating Panginoon. So next, sa Hebreo 13:16, ang mga mabubuting gawang ito ay katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa harapan ng ating Diyos. So paano po magiging katanggap-tanggap yung mabuti nating gawa? Una, manampalataya kay Hesukristo at makipag-isa. And we seek the Holy Spirit. Ask the Holy Spirit to lead our lives. And gumawa ng mabuti. So, yung mabuting gawa na ito na yung kalugod-lugod sa harap ng ating Panginoon. So next, paano maliligtas ang isang tao? Sabi po sa Gawa, chapter 16, 29 to 31, ang kanyang summary po ay, manampalataya ka sa Panginoong Jesus. The very, very first step ang dapat nating gawin ay manampalataya kay Jesus. So, ito po yung first step ng salvation. If we want to share salvation, kaligtasan sa ating mga mahal sa buhay, ito po yung very first step. At pag nag-share po tayo nito, hindi po natin basta-basta sila mapapa-oo kung hindi po nila nakikita yung work ng Holy Spirit sa ating buhay. Kung yung pinapakita mo ay palasigaw ka, maliit na bagay, galit ka na kaagad, paano po natin masishare yung salvation? Dahil walang gawa, walang bunga yung Holy Spirit.
So, unahin po natin yung buhay natin. Gawin po nating mabuti, malayo sa kasalanan, para pag nag-share po tayo ng kaligtasan or salvation, yes po, oo natin sila na manampalataya sa ating Panginoong Jesus dahil may bunga ang ating mga buhay. So next, pananampalataya na nagliligtas. Hindi lamang sa isip, sa bibig, kundi may pagsusuko ng buhay. Gaya po ng sabi ko kanina, hindi lang puro hallelujah. Hindi puro praise, praise, praise yung sa bibig natin. Pero yung buhay natin, ganun pa rin. So, hindi lang sa isip natin, hindi lang sa bibig natin, kundi dapat yung buong buhay natin nakasuko sa Panginoon. Sa Galatia chapter 2 verse 20, Filipos 1:21, ang ganitong pananampalataya ay hindi lamang nasa isip o sinasabi ng bibig. Dapat may pagsusuko o pagtatalaga ng ating buhay kay Hesus Kristo. Paano po natin maitalaga ang ating buhay kay Hesus Kristo? Ito ay paglimot sa ating sarili sa pamamagitan ng pagtanggap sa pagkapanginoon ni Hesus Kristo. Pagkapanginoon, highest, holy, righteous, so glorious. Yan po yung ating Panginoon. Dapat po nating i-regard yung ating Panginoon in the highest form. Hindi po pwedeng pantay tayo sa Panginoon. Kaya yung sabi po dito, limutin natin yung sarili natin. Kahit gusto mo pang gawin to, sasabihin mo, hindi. Dahil bagong nilalang na ako. Amen po? So, paglimot sa dati nating sarili. Hindi na tayo yung dati dahil tayo na ay pag-aari ng Panginoong Hesus Kristo. Next, in 2 Corinthians chapter 5 verse 15, ang pananampalataya na tunay ay nakapagliligtas sa atin ay ang ating pagkilalang si Jesus, ang nag-iisa. Sinabi po dito, nag-iisang tagapagligtas. At ano po yung gagawin natin? Pagpapasakop sa Kanya bilang ang ating Panginoon sa lahat ng araw ng ating buhay. Hindi po sinasabi pagpapasakop sa Panginoon every Sunday lamang. Ang sinasabi po dito, pagpapasakop sa Kanya bilang ating Panginoon sa lahat na araw ng ating buhay. Ang ganitong uri ng pananampalataya ang kalugod-lugod sa ating Panginoon. So, hindi po tayo pwedeng Sunday Christians. Araw-araw, dapat po isinasabuhay natin ang pagiging Kristiyano. So, ito po, sabi, namatay siya para sa lahat upang ang nabubuhay ay wag nang mabuhay para sa sarili, kundi para sa Kanya na namatay at muling nabuhay. So, ang Panginoon ay nabuhay muli para sa atin, para hindi na tayo mabuhay sa ating old selves, sa ating mga sarili, kundi para sa Kanya, para sa ating Panginoon. So, kailan? Kailan? The question is when. Next question about kaligtasan. When? Kailan maliligtas ang isang tao? Ang sabi sa 2 Corinthians chapter 6 verse 2, ngayon ang panahong nararapat. Dahil ngayon ang araw ng pagliligtas. Hindi bukas, hindi next week, hindi next year. Hindi mo pwedeng sabihin na, share ko sa tatay ko, share ko sa nanay ko yung salvation next year. Dahil next year, handa na ako. Hindi po. This is an immediate call. Ngayon. Ngayon ang panahon. Ngayon ang araw ng pagliligtas. So ngayon na ang panahon para maligtas habang tayo ay
na bubuhay at hindi kapag patay na tayo. Ito po yung sinasabi na yung iba, tatawagin po yung pastor, ipapanalangin yung patay para tanggapin sa langit. So, ano po yung ibig sabihin nun? Pagpatay na, wala nang chance. Dahil hindi na siya makapagsasalita pa na tinatanggap niya ang Panginoong Hesus. Hindi na siya makakagawa pa ng mabuting gawa dahil sa bunga ng banal na Espiritu. So, ang sinasabi, emphasis on habang tayo ay nabubuhay. Hindi kapag patay na tayo. So, hindi po natin mapipilit si pastor na sabihin na isave po ang ating namatay na mga pamilya kung huli na po yung lahat. Ano po? So, yes, makikiramay na lang. Yung nakikiramay na lang daw po yung si Sharon ng salvation. So, kaya dapat habang tayo'y nabubuhay, habang tayo'y malakas ang katawan, mabuhay po tayo para sa ating Panginoon. Ano ang dapat gawin? Huwag na nating antayin ng bukas sapagkat baka huli na ang lahat. Ang gawin natin ay isuko at ibigay ang ating buhay 100% kay Jesus Christ ngayon, sapagkat ngayon na ang araw ng ating kaligtasan. Anong ibig sabihin kapag sinabi natin ang buhay na walang hanggan ay isang regalo? Dahil ito ay kaloob ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. So kaloob dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Tatlong kahulugan ng regalo. Pag sinabi po nating regalo, meaning may tagapagbigay. Ang tagapagbigay po natin ay ang Diyos. At ang regalo ay libre. Di po ba pag nag-gift giving tayo, hindi binabayaran ng binibigyan natin. Ito po ay libre. At kailangang tanggapin ng personal. So, hindi po pwedeng LBC at yung delivery man ang tatanggap. So, dapat tayo po, personal gift ni Jesus Christ. Kaya, hindi po pwede na itong biyaya na ito, tanggapin ng ating asawa at iisipin mo na save ka na dahil yung asawa mo ay nasa simbahan lagi. Hindi pwede na sabihin mo na save ka na dahil ang nanay tatay mo nasa simbahan lagi. O yung anak mo nagsiserve kay God, save ka na. So, kailangang tanggapin ng personal. So, si Jesus, ang pinakamahalagang regalo ng Diyos, tanggapin siya bilang ating Panginoon. So, application questions. Question number 1. Nakakatiyak ka ba sa iyong kaligtasan? Sino po ang 100% na nanaligtas? Ay, yung mga hindi po nag-race, paano po ito? Hindi 100% yung pagsuko? Meron pa po ba tayong tinitignan sa mundo? So, dapat kapag 100% na tayo, confident tayo po na sabihin tayo ay ligtas na. And second question, natanggap mo na ba ang libreng regalo ng buhay na walang hanggan? Amen. So lahat po tayo, tinanggap na po natin si Lord. So we are guaranteed of the eternal life. Next, number 3, nais mo bang isuko ang iyong buhay kay Jesus ngayon? Amen. So kahit tinanggap na po natin ngayon, kahit araw-araw pa nating sabihin yung declaration na ito, mas mabuti po na kay Jesus lagi ang ating mga buhay. And number 4, may katanungan ka pa ba tungkol sa kaligtasan? May questions pa po ba tayo? Wala na po. So everything is clear. So yung sabi po dito, share salvation sa ating mga mahal sa buhay. If parang hindi mo siya alam sabihin o hindi mo siya alam i-share, pwede niyo po siyang dalhin dito sa simbahan. Invite po natin sila dito sa church and ask help from the church. Pwede po tayong gabayan ni pastor
ng mga teachers po natin kung paano po i-share itong salvation na ito. Napaka-importante po nito. Kaya po yung sabi, ngayon ang araw ng kaligtasan. So, yung sa memory verse po natin, 2 Corinthians 5:7, kaya't ang sino mang nakipag-isa na kay Kristo ay bago ng nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Okay, yun po yung ating memory verse. So, ito po yung ating parang buod, yung ating parang conclusion. Dapat po nating malaman, Jesus is not just our Savior. Hindi lang po natin siya tagapagligtas. He is our Lord. Siya ay ating Panginoon. So when we call Him Lord, it means we submit to His authority. Sa kanyang kapangyarihan, we submit. And He is the master of our decisions, desires, and direction. Hindi po dapat na yung decision plano mo sa buhay ay pansarili mo at hindi na i-align sa gusto ng Panginoon. Our lives are no longer our own. Hindi na po atin ang ating buhay. We all belong to Jesus. We all belong to Him. So dahil po, kung nakikita lamang natin si Jesus bilang tagapagligtas, maaari nating ituring ang kaligtasan bilang minsanang pangyayari na walang pagbabago. So pwede nating i-accept si Lord pero walang nangyayari sa ating buhay. Wala tayong bunga. Ngunit kapag kilala na natin siya bilang ating Panginoon, ang ating pananampalataya ay nagiging araw-araw na paglakad sa pagsunod, pagsuko, at pagiging alagad. So yun po. So kailangan we submit to God's authority. Ang ating buhay, ang ating plano, dapat nakalaan sa ating Panginoong Jesus. So, yun lang po. Thank you. To God be all the glory. And the next topic will be the plan of God. Sige, tayo pong lahat ay tumayo. Manalangin po tayo sa ating Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus, sa kaligtasan na iyong kaloob sa amin, Panginoon. Sa kaligtasan na hindi namin pinaghirapan, Panginoon. Salamat sa iyong sakripisyo sa krus. Araw-araw man namin sabihin ang pagpapasalamat. Hindi po ito sapat, Panginoon, sa lahat ng iyong ginawa para sa amin. Salamat, Panginoon, sa kaligtasan na ito at dalangin po namin na ma-share po namin ang kaligtasan na ito sa lahat ng mahal namin sa buhay. Ang aming dalangin, Panginoon, puspusin niyo po kami ng inyong banal na espiritu nang sa gayon ay kami ay mamuhay na sa iyong liwanag at amin na pong kaligtaan ang mamuhay sa kadiliman. Panginoon, salamat po sa iyong araw-araw na gabay. Panalangin namin na ang lahat ng desisyon, lahat ng plano ng aming mga buhay ay nakalaan para sa iyo, Panginoon. Panginoon, sa araw-araw na paglakad namin bilang mga Kristiyano, dalangin namin na ang aming pagsunod, pagsuko at pagiging alagad mo ay aming mapanindigan, Panginoon. Salamat sa iyo, salamat sa aming mga buhay, O Lord. Bless everyone, Jesus. And for the rest of our activities sa umagang ito, kayo po ang magpala, kayo po ang manguna, Panginoon. And we declare victory sa lahat ng gawain sa umagang ito. Ito pong aming panalangin. We thank you, Jesus, our mighty Savior. Lahat po ng papuri, lahat ng pasasalamat sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord.